Hello guys, what? Good morning, good morning, good morning. Welcome to my vlog. Welcome to Bidas the Vlog. So, guys, ito yung ipakita ko sa inyo ang update. Ang update ng aking fish pond na naging rice pond na. O, di ba? Tingnan nyo. Mayroon namang study ani sa Surgeon study. I don't know kung sa Thailand ba yun, guys, na yung fish pond niya gilagyan na ng nag-addition na siya, ginawa niya ang rice fish pond. So dahil lang yun sa parang dalawa yung masuplayan. Di naman gaano kadami yung rice, di naman gaano kadami yung fish, pero nag-success talaga yun. Pero sa ngayon ay ginawa ko ito is rice alone lang, dahil sa alam nyo yung ang Pilipinas ay isa sa candidate sa napakataas yung heat index. Kaya sa lahat ng mga farmer guys, katulad ko is grabe ka-addict sa trabaho, ay nako, surrender gyud in Bisaya. Surrender gyud ko kay ngano, grabe ka-init jud. As in, mga buntag pa lang sa first hour talaga guys, napaka talaga, hanggang 8:30 lang ang kaya ko talaga, to 9. Dahil dati ay maabot pa ng 11:30 to 12 magtrabaho na nakababad sa init. Pero sa ngayon, grabe, sobra, kahit sa umaga pa lang. Pero sa ngayon naman ay makikita niyo naman guys, makulimlim sa ngayon. So kaya nga sabi ko palagi is hindi nakakaranas lang ng matinding init during lumabas si araw, pero hindi naman talaga ito ay dahilan sa El Nino. Dahil yung El Nino ay yan, dapat compact 3 to 6 months. Correct me guys if I'm wrong. So compact na walang ulan, 3 to 6 months compact na walang ulan talaga, or 6 months to 1 year compact or solid talaga na walang ulan. Yun ang El Nino. Pero ngayon is lang, marag dry spell or drought. Ganyan lang ang issue, dahil malayo lang naman dito sa, lalo na dito sa Caraga guys, ay malayo lang talaga sa 1 linggo na hindi umulan. Diba? Pasensya na sa ating look ngayon ha, dahil mayroon tayong lunas or tambal bagamot na pampadami. Kasi alam nyo guys, exhibit ko lang to ha, baka naninibago kayo sa aking look ngayon. Tingnan nyo, at least proud ako na ipakita ko sa inyo, exhibit ito, dahil alam nyo, lingin naman, di naman pihing. Diba? So let's continue guys. So ganito na pala ang status. Diba, kung tayo ay farmer na bahala lang, tawag dyan, yung walang idea ba, ay wala talaga tayong makukuha or ma-harvest. Dahil tingnan nyo, kahapon ko pa lang to pinatubigan, rice lang to mga ka-farm ha, pero nawala na yun si tubig. Kasi lalo na ngayon mahal yung krudo. So tayo ay in Bisaya nagmahay kung pinilit talaga natin linagyan or nag-stack tayo ng tilapia na grabe yung banta ng init. Kaya sa lahat ng mga farmer, mag-isip-isip kayo dyan na hindi lahat ng dapat alalahanin nyo yung gastos nyo talaga, as in. Kasi tingnan nyo, madali lang siya talagang umiwas yung tubig, lumabas or tumagos. Hindi ko alam nandiyan pa tungo, kasi alam nyo guys, wala naman doon sa kabilang kahon or block, kaya sinipsip hanggang sa ilalim, dahil napakatuyo talaga yung paligid dito sa amin. Kaya nga ito, linagyan ko, tinaniman ko, so mayroon tayong mahabot. So ang pala dito is nag-start na siyang lumabas yung bunga. Paunti-unti pa lang naman. Tingnan nyo, dahil na to, nagdalawa na ito noong ngayong darating na GS, dalawang na to buwan. Ang variety nito is 436. So ipakita ko lang sa inyo tingnan nyo, ito yung nagbuntis na ng palay. Ganito yung 436. Ganito kadami yung kanyang saha. Tingnan nyo, di ba madaming saha. Yan ang variety ng 436.
Di ba guys, maganda. So, ito yung 500 square meter ang laki ang area sa fish pond. Tapos puntahan natin dito yung isa. Punta tayo dito sa isa guys. O ito yung 1,000 square meter na fish pond, o di ba? Ibang variety to mga ka-farm, pero magkasabay lang pala sila. Magkasabay lang sila sa tawag diyan, sa kanyang maturity. Akala ko dahil ako ay nag-alala baka hindi sila maisa pag harvest during hinog na yung isa, kasi nalagay to na parang tatlong area to guys, kasi mayroon pa doon sa entrance namin yung naabot sa baha, kaya sinabay ko itong dalawang area. So tansya nito mga ka-farm, yung 1,000 square meter, 1,200, tapos iyan parang aabot ito ng mga 20 to 25 bags. So saan ka pa hahanap ng 25 di ba? Oh, dahil sa tindig pa lang niya mga ka-farm. Tapos nakikita naman yung kanyang puntahan pa natin guys, kahit hirapan tayo sa pagbaba. Dito tayo magbabasi kahit hindi pa naman nakikita yung bunga. Dito tayo magbabasi mga ka-farm sa kanyang dami, sa kanyang suwi or tailors, di ba? Tapos grabe, makita na papalabas na talaga yung ibang bunga. Kaya yan, kasi lalo na ako guys is matagal na sa farming, sa rice farming, kaya alam na natin kung ito ay magbigay ng magandang bunga, magandang yield, magandang ani, ay talagang mayroon na tayong estimation. So i-estimate na natin yung posibleng yield natin. Plus minus lang naman yan guys. Ang importante yung sa final. O di ba? Yan. So kung hindi natin to ideas ko lang to mga ka-farm ha, hindi naman sa pagmamayabang, ay wala talaga tayong antayin na mai-harvest kung hindi tayo nag-iisip. Dapat mga farmer nga katulad ko ay mag-iisip tayo guys. Mag-iisip tayo na kailangan o natin itatanim diyan. Kung tataniman ba natin or mag-stock ba tayo sa isda, di ba? At ito pa yung pinapruningan namin na kadyos. Nagpruning ako ng kadyos dahil hindi siya nakakabuti sa paligid. Grabe siya magbigay ng shade, lalo na dito sa palay. Yan. Yun lang mga ka-farm. Thank you so much for watching ha. Salamat. Grabe talaga. Exhibit natin to. Di ba? Mani. O tingnan nyo. Kung hindi tayo nagtatanim niyan, wala tayong maantay na anihin. Yan. Ang variety nga pala nito is 534. Dayon nag-start na din siyang lumabas yung sibunga. Tapos iwan ko, hindi tugma yung kaniyang maturity date. Yung binigay sa details. Ang details kasi nito is 131 days after sowing. Tapos ako ay medyo nag-aalala dito kasi baka pang last na i-harvest tapos hindi pa sila magkasabay. So ito, dahil ito ang maturity nito dito is 107 days. O sa dalawang na yan, sa dalawang pamaraan na pagtanim or planting method. Yung tinatawag na direct seeded or transplanted. O 107 or 103 pag direct seeding. Yan, ito ang nag-aalala ko dyan sa kabila dahil 131 days. So halos mga 20 araw na mahigit ang distansya niya. Kaya sobrang tagal yun. Matagal na nga yung 1 week na yung 1 week na distansya. Yung dalawa pala or 20 pa lang kumpara sa 20 na grabe. Yung
yung tagal na aantayin. Matukong na in Bisaya ha, matukong na tong nasa ano. So hindi lang rice alone lang yung area natin guys ha, meron naman tayo mga ganito. Dami. So dati marami akong natanim nito mga ka-farm. Tapos sabi nila bawat farmer meron talagang kanya-kanyang idea. So kinakat ko tapos ginawa ko ng ano, kasi medyo na-level siya sa lowland o sa rice area, kaya nagbigay siya ng hindi magandang bunga. Hindi magandang bunga yung kanyang binigay, kaya ganito lang talaga ang forma na gusto nila sa ganitong halaman. Yan, naka-elevate siya. Hindi masyado ano sa tubig. Kasi naka-elevate yun na nandun sa daik natin na itanim. Tapos itong balimbing, ano bang Tagalog nito sa ano guys, balimbing? Uy. Nagmarkot ang nanay ng balimbing. So, yun lang mga ka-farm. Thank you so much for watching ha. Update ko lang yan sa aking palay. Pero mamaya-maya ako ay mag-imbak ng ano para taniman ng sibuyas. Mayroon akong ginawa doon na pagtataniman ng sibuyas. Yan. Halos ano, mga 1 week nito or matatapos tong linggong ito mga ka-farm, lumabas na yan talaga lahat halos si ano, yung bunga. Meron ng munti-unting lumabas. So yan ang kabuuan. Malaki pa yan mga ka-farm. Tapos meron pang 0.25 doon sa kabila. So syempre as farmer, tiba-tiba yun. Maura to guys, thank you so much for watching. I hope hindi naman to sa pagmamayabang ha. Uulitin ko. Pinapakita ko lang sa inyo, baka may nag-fish pan dyan na walang ano. Tapos merong kalakihan na fish pan. Yun lang ang gagawin nyo guys. O katulad sa ano, kung may fish pan kayo na ano, maliit lang na 200 square meter, wag nyo na lang ganyan. Pwede kangkong na lang ang itatanim nyo. Pero kung may kalakihan na ganito kalaki mga ka-farmer, gawin nyo lang muna ng ano, yung palayan. Kasi lagyan nyo ng ano, isda or istakan nyo, ma-failure talaga kayo sa kakatubig. Okay lang kung yung supply ng tubig nyo ay flowing. Di ba? Walang gastos sa krudo. Yun lang. Thank you so much for watching guys. Happy farming. Bye everyone. God bless.